Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga nakatagong kayamanan ng mga Hapon noong pangdaigdigang giyera World War II sa mga lumang sementeryo dito sa Pilipinas. Paano nga ba natin to mahanap? Bago natin yan pag-usapan, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga avid followers. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. Alright, shout out tayo kina Cirilo Jaom, Frede Soriano, Arturo Paangay, Danny Flores. Shout out din kay Boy Tilaw, kay Jiswin Jade Salinda, Intensity, Rico Mausisa, Aldrin Jacinto. Shout out kay Christian Luzada, kay Jansky, Glenn Mario, Madan Canonigo. Shout out kay Arcadio Angkon, Jeffer Makiran, Edgar Lagarto, Roldan Yel Duaso, Joseph Prada, Ruel Tulusa, Dennis Mordino, User OI8, kay Angelito Capistrano, Peps Gilmar, John Michael Samurai, User WP5, Marco Hungkulada, and lastly shout out kina Rex Alipo, Lito Taburada, Joel Ferrer, Alejandro Polancos, at kay Raul Riquillo. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. At alam nyo ba mga katiyats na ang sementeryo ng Pilipinas noong World War II ay nilalagyan din ng mga Hapon ng mga kayamanan dahil alam nila na ang sementeryo ay hindi natin ginagambala, hindi natin hinuhukay dahil meron tayong respeto sa mga kaluluwa at sa mga nalibing na mga yumauna. Magandang buhay mga katiyats. Nakakita na ba kayo ng parang kambal na nitso na tulad ng ganito? At ito rin, kambal na cross sa sementeryo, meron ba kayong nakita nito? Okay, ito yung mga special marker ng mga Hapon sa mga treasure na ibinaon nila ng madalian sa mga lumang sementeryo sa Pilipinas. Ang mga sementeryo na ito ay hindi na ito ginagamit sa ngayon. Okay, kaya nabalitaan natin na ang mga lumang sementeryo ay binuldos yan, nilinis. Of course, yan ang parang alibis ng hindi natin alam kung sino ang nag-clearing, di ba? Pero meron na tayong ideya niyan. Karamihan ng mga old cemetery ay binubuldos talaga yan. Bakit naman bubuldosin at bakit hindi lagyan na lang ng abono ng lupa, abonuhan ng lupa para tataas ang level ng sementeryo. Okay, merong mga diyan, mga dahilan. Kasama na rin diyan ang paghanap ng treasures. Of course, hindi tayo magturo ng kung sino man, pero marami na tayong narinig na nilinis ng mga lumang sementeryo at binuldos ito. Pero wala tayong ideya na meron palang hinahanap. Okay, so ito ang dalawang palatandaan na pwede niyong kung kayo mag-treasure hunt sa mga lumang sementeryo, huwag yung sementeryo na ginamit pa. Bawal na bawal yan, di ba? Doon sa sementeryo ng mga hindi na pinaglibingan na meron kayong access doon sa may-ari ng lupa or may access ka sa local government, makipag-usap kung pwede. Okay, itong ating ideya lang ito at hindi tayo nag-utos na maghukay kayo doon. Pero ito yung mga ideya. Una diyan ay itong kambal na nitso or kambal na concrete coffin na ito. Okay, magtaka tayo bakit dalawa lang sila sa isang lugar sa sementeryo. Bakit merong dalawa na special na libingan? Okay, yan talaga ay sinadya as marker. Okay, ang gumawa na lang ang Hapon ng isang duplicate diyan para malito tayo. At yan na rin ay palatandaan nila na mayroong double concrete coffin na magkapareho, identical ang laki. Okay, paano nga ba ito hanapin ng item sa ganito?
Simple lang, alam nyo na yan mga ka-TH. Dito sa pagitan, ang entrance niyan. Ito ay hindi ito parte ng general treasures. Ito ay parte ng tinatawag na small stash or ibinaon lamang ng isang platoon, isang squad, isang grupo ng mga Hapon na hindi alam ng kanilang general. So ito ay small stash, nilalagay lang sa mga baril, sa mga itong ammunition boxes. So ito, paghukay natin dito sa 2 meters, 2 meters na paghukay, ang palatandaan niyan ay makakita tayo ng mga jars. Hindi ito basag na jars. Ang jars ay may laman niya ng mga coins na copper at silver coins na mga lumang-luma panahon ng giyera. Okay, yan ang kanilang palatandaan na under sa jars na yan ay merong ibinaon sila. Okay? So, hindi ito yung basag-basag na jars, basag-basag na buti, kundi buo ito na jar na merong laman na mga coins. Okay, so kapag nakita nyo to, pag-ukay nyo dito sa pagitan nitong dalawang concrete coffin sa 2 meters deep, kapag meron yan, patuloy pa kayo sa baba. Sa baba niyan, dagdag pa kayo ng another 2 meters. So, all in all, meron tayong 4 meters deep. Total na lalim yan. Ngayon, alam nyo ba ang sikreto bakit dalawa ito? Bakit dalawang concrete coffin yan? Kasi yan ay nagrepresenta ang coffin ng dalawang item. Isa dito at isa rin dito. Napansin nyo, ang coffin ay concrete box yan. Pero kapag binuksan natin to, binutas natin ng dalawa, walang laman kasi automatic nasa baba nila. Pero ang entrance dyan ay sa gitna nito. Ngayon, ang tunnel dyan ay parang anchor tunnel yan. Pagpasok natin dito, ganyan tayo, 4 meters deep, and then gaganyan tayo, and then dito yung kanilang ginawang depository. Ito hindi ito katulad ng Emperor Treasure na maganda ang paggagawa ng kanilang tunnel. Ito hinukay lang at walang concrete chambers dyan, kundi nilagay lang dito yung mga bariles, drums na lang, kasi yung baril parang drums na lang. Okay, nilagay yung drums, punong-puno yan kung anumang mga mamahaling kanilang nakulimbat, mga coins, mga jewelries, kasama na yung mga tanso, meron ding mga peking jewelries noon, kasama na rin yun, at mga totoong ginto na jewelries, mga relos, pulsiras, earrings, kwentas, meron dyan nilagay sa mga bariles or drums. Kaya meron dalawang deposito sa dalawang coffin na yan. Tested na yan na formula, meron ng mga nakakuha ng ganyan. Kaya sinishare ko sa inyo mga katiyats. Ngayon, pangalawa ay itong kambal na cross. Okay, kung kambal, ganun din, sa gitna rin ng dalawa, ang test dig nyo, at kapag makakuha kayo diyan ng kahit buo na botelya ng mga kulay green at brown, pag mayroong mga ganyan, at karamihan yan ay nilalagyan ng mapa yan, ang botelya, hindi yan basag na buti. At ganun din jar, kapag nakuha kayong jar na may laman na coins, ang ibig sabihin yan patuloy na sa baba. At alam niyo ba ang formula? 1, 1. So sa baba nito ay meron deposit. Sa baba rin ng kambal niya ay meron. So ganun pa rin, parang T-tunnel or anchor tunnel ang nasa baba niyan. Pero mababaw lang siya. Approximately 4 meters deep galing sa surface, sa ibabaw ng lupa. Kaya maraming sementeryo ngayon ang kahit pwede pang pagbaunan ay
basta't kapanahonan ng giyera na sementeryo ay inaano na yan, ina-abolish na, itatransfer na yan. At hindi naman matransfer pati yung mga buto, di ba? Binubuldos yan, kiniklearing, at ginawang kung anong proyekto ang ilalagay dyan. Pero ang isa sa mga purpose niyan ay baka makatsamba ang nag-operate ng makabuldos ng hordes of gold, yung mga gold na naka-imbak, nakalagay dyan sa kanyang mga marker. Okay, at kung nag-iisa lang na tulad ng ganito, merong ganito sa amin at na-treasure hunt na yun, high school pa ako, merong nag-treasure hunt sa public cemetery. Ito yung pinakamalaking cross sa public cemetery. Okay, ang treasure ay nasa baba talaga nito. Kaya ang paraan ng paghukay niyan ay pwedeng sa harapan. Okay, 3 meters ka muna dyan, and then 3 to 4 meters yan na lalim bago ka mag-L papunta sa depository ang kanyang baba nitong monumento. At pwede ka rin sa likuran nito gagawa ng entrance at mag-L papunta sa pinakababa. Okay, pero mabigat yung monumento na yan, kaya kung meron kayong i-operate na ganyan ay lagyan nyo ng mga extra timbers, tukuran nyo, lagyan ng mga tukod yan. Kailangan maingat, wag yung daga style, wag yung parang daga na basta't lang papasok sa mga lungga. At pag mag-collapse yan, automatic cementerio yan eh. Ikulang na lang dyan pari at saka bindita at mga panalangin at kayo pupunta na sa langit. Kaya dahan-dahan mga katiyats at ingat. Ito'y ideya lamang, wag nyong subukan. Hindi ako napuntahan yung mga lumang sementeryo. Nagbigay lang ako ng ideya sa inyo mga katiyats. Okay? So, yan lang ang aking maibahagi sa inyo tungkol sa treasures in the old cemetery. Totoo yan na merong nilagay ang mga Hapon sa sementeryo na luma kasi alam nila na meron tayong respeto sa mga patay at hindi hinuhukay ang mga kabaong, ang mga libingan. Hindi natin yan hinuhukay, kaya doon din sila naglagay ng kanilang mga tinatagong kayamanan. Ako'y magpaalam ng mga katiyats. I'll see you on my next video. Maraming salamat sa inyong panunood at pag-subscribe. Paalam!